Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakilan kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hahanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila kailanman, dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman. Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon. May kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka sa buhay ko. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other.
stronger. God, you were higher than any other. Our God is bigger, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God,
Okay, so we're done with the Trusted Life and now we're going to start again a new series in this month. Ay isang bagong series na kung saan ay tinatawag natin itong Expected Life. Trusted Life, Expected Life. Well, wala pong kwenta ang anumang bagay, anumang may buhay kung walang inaasahan dito. You're nothing if don't expect anything from you. Alam niyo po yan? Anumang bagay na may inaasahan ka sa mga bagay na yon, big sabihin mahalaga yon. Kaya dito makikita natin ngayon yung halaga ng ang buhay natin because I do believe that God is expecting God. Halimbawa, kapag ang Diyos ay gumawa ng halaman, He is expecting that tree ay produce anything ayon sa kanyang uri. Pag gumawa siya ng isda, may asahan siya sa isda. Kapag gumawa siya ng lupa, may asahan siya sa lupa. Gumawa siya ng araw, may asahan siya sa araw. Gumawa siya ng mga bituin at buwan, may asahan siya doon. Kaya magandang tanungin mo sa tabi mo, palagay mo ikaw ang naasahan sa'yo ng Diyos. Di ba? Kasi wala kang kwenta kapag walang naasahan sa'yo ng Diyos. Di pwede yun. Kasi lahat ng ginawa ng Diyos ay mahalaga. Okay, sabihin nyo nga, mahalaga. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord, with this blessing of opportunity once again, not just to learn, but to change and be conformed doon po sa itsura ng aming Panginoong Jesucristo. Let it be done, O Diyos, sa umagang ito. Once again, we ask the very presence of your Spirit, Lord God, as we go through with this message. May you bless us, Lord God, once again, for the glory of your name, Lord. Salamat po, Diyos. This we pray in Jesus' name. Well, ay tanong nyo na ba? Ano ang gusto ng Diyos sa akin? Personalin mo. Have you gone through with this question and you have that answer? Naranasan mo na bang itanong yan sa sarili mo at nakuha mo yung sagot? Ano palagay mo? Sabi mo sa katabi mo, ano palagay mo? Anong gusto sa'yo ng Diyos? Isang malalim na katanungan upang magkaroon ng malalim na kahulugan ng ating buhay, di ba? Kasi kung di mo nasasagot yan, ang laging buhay mo ay laging mababaw. Kaya dapat masagot natin yan. That's why this is now the topic. This is now the series. Huwag kayo mag-absent. Expected life. This whole month. Well, yung iba, sinasabi para consistent akong dumalo, nag-offering ako at yung aktibidad ng pagkareliyoso ko ay nagagawa ko. They come to those conclusion that these are the expectation of God. Well, it's beyond that. So, ibig sabihin, kasama yon pero higit pa doon. Well, in the book of Micah, there was pwede natin sagutin yung tanong, anong nasaan sa akin ng Diyos? In Micah chapter 6, verse 6, sabi niya dyan, anong dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh? Ang Diyos ng kalangitan. Well, they were pertaining during that question, they were thinking, na iniisip nila, na kailan may ganitong handog, kailangan may ganitong dala, kailangan may ganitong gagawin. But then again, the Lord answered them, and He said in the sentence B, magdadala ba ako ng guyang isang taong gulang bilang handog na pasunog sa kanyang harapan? Verse 7, malulugod ba siya kung handugan ko ng buli-bulibong tupa o maapaw na langis ng ulibo? Ihandog ko ba sa kanyang aking anak na panganay ang laman ng aking laman? Bilang kabayaran ng aking makasalanan. Then in verse 8, this is the answer. And the correct answer from the Lord for Micah and for all the people in this earth that were going to live and ever live. Ito ang sagot ng Diyos na dapat matutuhan natin sa umagang ito. In verse 8, itinuro na niya sa inyo kung anong mabuti. Itong nais ni Yahweh. What is good? And this is what God is really expecting. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa Diyos. Sa English, tatlo yan. Sabi nga, o yung justice, mercy or kindness, and humility. Ang mga tao nung panahon ni Micah ay nagtatanong ng parehong tanong. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Kayo ba sinagot nyo na yun? Kaya kung di mo pag-aaralan ng buhay, hindi mo na alimin yan. That's why you will live just like a blind people, living without nothing or living without purpose. Iniisip nila during that time kung labis na paghahandog magbigay kasiyahan sa Diyos. Mga handog na sinusunog, libu-libong tupa o mga sabi nga maraming langis.
Ngunit ang sagot ng Diyos ay mas simple at mas malalim. In verse 8, God said, maging makatarungan ka sa atang bagay. Tinuro niya sa inyo kung anong mabuti itong nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, naka-enumerate yan. At buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Justice, mercy, and humility. Sa Micah, chapter 6, verse 8, malinaw na nilalatag ng Diyos ang kanyang mga inaasahan. Di po ba? What God really expects. Tayo mag-aaral sa talatang ito kung anong tunay na ninanais ng Diyos mula sa kanyang mga tao. Of course, may I give you this background of the book? Well, the word Micah, the author is Micah himself. Isa siya pong propeta. Propeta siya during the time of political turmoil, religious corruption, and social injustices. So, doon sa tinatawag nating Southern Judah, because that was the divided Israel, the divided kingdom, ang Israel kaysa may united kingdom, may divided kingdom. Si Prophet Micah ever live in the divided kingdom. Yung upper part, yung parang Luzon, ay Northern Israel. Yung parang Mindanao ay tinatawag nilang Southern Judah. So nabuhay siya sa Southern Judah at doon siya nagmi-ministry sa Southern Judah. Kasi parang isang dalawang bansa yun dahil sa kanilang pagka-divide. Ibig sabihin, dito makikita natin in Southern Kingdom, nung panahon ng kaguluhan sa politika, katiwalaan sa relihiyon at kawalang katarungan sa lipunan. Judgment and hope, God's expectation for justice, mercy, and humility. So sa ganung kalagayan ng Diyos ay inaasahan sa sino man. Dahil ang mensaheng ito hindi para sa hari, kundi ito'y mensahe para sa lahat. Yun ang ministry ni Micah. Hindi siya nag-ministry sa King of Court o Court of the King. He ministered to the public. May mga propeta kasi nandun lang sila sa court ng isang hari to prophesy about the nation. Pero merong propeta na lumalakad talaga to really give the message, the entire message of the Lord. At tinatawag nila doon, katulad po si Micah. At ang mensaheng kanyang ipinahayag, tatlong hinahanap ng Diyos sa bawat tao, hindi lang sa hari. Justice, mercy, and humility. Well, ang imperyo ng Assyria nang ibabaw ng mga pangyarihang pandaigdig ng panahon na yon, that is the political landscape. Sinalakay ng Assyria ang ilagang kaharian ng Israel, at bumagsak ang Samaria, kabisera ng Israel, the northern kingdom. Ang Judah, ang southern kingdom ay naligtas sa panahon ng buhay ni Micah, ngunit patuloy na nasa ilalim ng pagbanta ng Assyria. Ang moral at ang kanilang spiritual condition din ay pareho ng Israel at Judah ay lubang tiwali. Ano po ang kanilang moral and spiritual condition? Pareho rin ng ating ngayon. Pinagsasamantalan ng mga pinuno, mga tao. Di ba ngayon, pinagsasamantalan tayo ng mga buhaya. Di ba? Maraming corrupt. Halos yung kayamanan ay napupunta sa ilang bulsa na sana ay sa magandang lipunan at magandang Pilipinas na pagsasamantalahan. Ang mga pari, even then, pwede rin ngayon siguro, at propeta ay ikokompromiso ang katotohanan para sa pera. Ang mga tagapangaral ng katotohanan at tagapagayag ng mensahe ng Diyos ay nagmumukhang pera even then sa kanilang panahon. In verse 11, in Micah chapter 3, it mentioned, sabi niya, ang kanyang mga pinunoy nagpapasuol muna bago umatol. Diba ngayon din, ganyan. Yung mga makapangyarihan, kailangan sa judge, sa attorney, magbayad ka ng mahal. Kung wala kang pera ngayon, matatalo ka kahit nasa katwiran ka. Ganyan din sa kanilang panahon. Pare-parehong panahon. History is just repeating itself. Napapaupa ng mga pari para magturo, nagpapaupa, at ang mga propeta naman ay nanguhula dahil sa salapi. Gayon pa man, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. Meron silang false assessment. Kahit gano'n ang kanilang mga pinaggagawa, they were thinking they were righteous. Iniisip nila during that time, mga matuwid sila, that God will not judge them. Ang mayayaman during that time, kagaya rin ngayon, ang mayayaman ay nangaagaw ng lupa sa mahirap. Kaya dito, puro ang tatawagin dito, Balukok of China. Balukok, Republic of China. Yeah. Marami na ngayon, mayamang Chinese ang bumibili ng lupa, kayang mga maliliit na may lupa dito nagpapaloko sa halaga. Di ba? Marami rin namang Pilipino na sumasama sa panglulokong ito. Kahit mura, ibinebenta. Ang mayayaman ninagaw ng lupa sa mahirap. Nakalagay ba yan?
In Micah chapter 2 verse 1, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi natutulog dahil sa pagbalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad nitong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Verse 2, kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Inaapi nila ang mga tao sa pamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Nangyayari po ba yan? So, unti-unti pong kinukuha ng China ang ating bansang Pilipinas dahil ibinibigay ninyo na may may-ari ng lupa. Kasi ako, wala pa naman akong binigay sa mga Chino. Di ba? Wala pa naman akong binenta. Wala akong bibenta. So, laganap ang idolatry at mapagpaimbabaw sa reliyon during that time. Ang mensahe ni Micah ay particular na nakatuon sa katarungan, panlipunan, katapatan sa tipan, hindi lamang mga ritual sa reliyon, kundi isang binagong buhay. Same expectation. Sa panahong yon, inahanap ng Diyos ang mga taong makatarungan sa kanilang lipunan. Parehas, patas ang nangyayari sa buhay. Ang tao ay hindi lamang marunong sumamba, magkanta, sumayaw, kundi isang nagsasayaw, kumakanta na may binagong buhay. Amen po ba? Si Micah ay may malakas na boses para sa mga inaapi that time. May hirap at mga biktima ng kawalang katarungan. Kaya ang mensahe ni Micah ay nagsasalita pa rin ng malakas sa panahon natin ito because that is the same situation. Diba? That's the same situation. Lubos na nagmamalasakit ang Diyos sa kung paano natin tratuhin ang iba. Hindi lamang kung paano tayo sumasamba. So this is one just part of the righteousness that God is looking, expecting. So, bakit tayo kailangang asahan ng Diyos? Alam mo, kapag ang buhay ay hindi na inasahan, it's unfair to you na isang buhay. Di ba, isa napaka-unfair sa'yo na walang aasahan sa'yo? Isa kang buhay na ginawa ng Diyos tapos walang aasahan sa'yo ang Diyos. Kaya ang Diyos nagbigay siya ng mga utos para asahan na gawin niyo. Halimbawa, pag sinabi niyang huwag kang papatay, dapat hindi ka pumapatay, yun ang inaasahan. Huwag kang magnanakaw, dapat hindi ka magnanakaw dahil yun ang inaasahan. Huwag kang magsisinungaling, kaya dapat hindi ka sinungaling. Huwag mong pag-iimbutan ng iyong gawa ng iyong kapwa, kaya dapat di ka sugarol. Di ba? Ang kayamanan ng iyong kapwa. Kasi bakit? Kanya yun eh. Di ba? So kapag hindi inaasahan ng Diyos ang iyong inutos, para namang ganun-ganun ang Diyos, nagutos siya tapos wala siyang aasahan. Kaya may inaasahan siya sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malaki ang inaasahan sa'yo ng Diyos. Lubos na nagmamalasakit ang Diyos sa atin kung paano natin tratuhin ang iba. Ang katarungan, awa at kababaang loob ay sentro pa rin sa isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Justice, mercy, and humility, this is the center of what God's will is. Ano ang gusto ng Diyos sa akin? Babalikan ko yung tanong. Ang taong malalim ay kaya niyang sagutin yan at dapat masasagot niya yan sa kanyang buhay. Kapag hindi natin yan nasasagot ay nasa mundo pa rin tayo ng kababawan. Kaya tayo nag-aaral at nagiging aral ito sa simbahan upang hindi maging mababaw ang ating approach sa buhay, kundi upang tayo matuto at maging malalim sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano ang gusto ng Diyos sa akin? Nasagot niyo na ba yan? Well, this was definitely answered by the Lord in the book of Micah that we can really use that principle in our lives today. Nang sabi niya in Micah chapter 6 verse 8, itinuro na niya sa iyo kung anong mabuti. Mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. And that will be the topic today. Yung iba susunod. Yung mercy and kindness sa next Sunday, then the humility the following Sunday, and then the sacrifices is the coming fourth Sunday. Kaya huwag kayong mag-absent. Okay? Ang sabi niya, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa inyong Diyos. So ano yung una? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Marami naririnig natin ang katarungan. Naririnig natin kung ano ito. Pero hindi natin naintindihan at hindi natin alam paano ito gawin araw-araw. Pero dapat alam natin yon. Sa Isaiah chapter 1 verse 17 sabi niya, pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran, pairalin ng katarungan, tulungan ang inaapi, ipagtanggol ninyo mga ulila at tulungan ang mga biyuda.
Maliwanag sabi ng Diyos, pag-aralan ninyong gumawa ng katuwiran, pag-aralan ninyong pairalin ng katarungan. Di ba? Ibig sabihin, this is now the expectation of God to every one of us. Ang Diyos talaga ay may, at ang Diyos hindi siya nagsabing blurred and blind ideas na tapos aasahan niya sa atin. Kapag sinabi niyang inaasahan niya yon, sinabi niya muna yon. Sinabi niya muna para alam natin. So, ang katarungan ay isang mahalagang konsepto sa lipunan na tumutukoy sa pagbibigay ng pantay at makatarungang pagtrato sa bawat tao. At tayong lahat ang tagagawa ng yan. No? Sa madaling salita, ito ay pagkakaroon ng hustisya kung saan ang tama ay pinapaboran at ang mali ay pinaparusahan ayon sa batas at moralidad. Kaya huwag tayong magtataka kung ang buhay natin magulo kung ito'y puno ng kamalian. Walang buhay na maayos na puno ng kamalian. Kahit pamayaman, kahit pamahirap. Huwag kang magkakamali ng umanap ng buhay. Kaya marami sa tao, maraming mali ang hinahanap. Gusto mo ng masarap na buhay pero patuloy ka sa paggawa ng kamalian. Mali. Diba? So ngayon, tingnan natin, anong pangunahing kahulugan kapag sinabi nating katarungan? Justice. What then will the meaning of this? Kapag sinabi nating kahulugan ng katarungan, una, ito ay hustisya. Anong ibig sabihin ng hustisya? Justice. Pagbibigay ng nararapat sa isang tao batay sa kanyang ginawa, karapatan o tungkulin. Kaya ang tao, sabi ng Diyos, kung anong yung ginawa, yun din ang yung anin. Kasi bakit? Katarungan. Kaya huwag kayong magtaka sa bunga ng ating mga buhay. Kung yan ay payapa, maganda, malugod, maasenso, big sabihin may ginawa ka para doon. Kung yan ay magulo, maayos at magulo at ika nga mahirap, sabi nga, at paulit-ulit na kalokohan, yun ang ginawa mo rin sa iyong buhay. Okay? Because what you sow, you will reap. Ang tawag doon ay justisya. Hello? Nasasabayan niyo ba ako? You cannot go beyond justice. Kaya, kung gusto mo ng isang maayos na buhay, tamnan mo ito ng maayos na pamumuhay. Ang tawag doon, justisya. Lahat ng naniwala, say amen. Pangalawa, when we talk about katarungan, pagpantay-pantay, pagkapantay-pantay. Ang lahat ay tinatrato ng patas. Walang kinikilingan anumang estado sa buhay, reliyon o kasarian o lahi. Ganyan ang Diyos. Kapag gumawa ng kasalanan ng mahirap, mapaparusahan. Kapag gumawa ng kasalanan ng middle class, mapaparusahan. Kapag gumawa ng kasalanan ng mayaman, mapaparusahan. Kasi bakit? Pantay-pantay. Huwag mong sabihin na ikaw ay mahirap at ikaw ay kukonsindihin ng Diyos. Walang katarungan doon. So ang katarungan ay laging nakaabang na mangyayari sa ating buhay dahil ang Diyos ay makatarungan. Ang ibig sabihin, pantay-pantay. Okay? Kaya lahat ay binibigyan pagkakataon, mabuhay ayon sa gusto ng Diyos. Pangatlo, when we talk about katarungan, ito'y paninindigan sa tama. Ang katarungan ay nagsusulong ng paggawa ng tama at pagtutuwid sa mali. Kaya kapag ikaw ay nagkakamali at may nagtutuwid, ibig sabihin nakakaranas ka ng katarungan. Di ba? Kaya huwag kayong magagalit pag kayo tinutuwid. Di ba? Kaya ang Diyos, ganun siya. Kapag may nagkamali sa kanyang mga anak, tinutuwid niya sila. Bakit? Katarungan yun. Kanyang katarungan, kanyang katangian. Kaya halimbawa ng katarungan, kapag ang isang taong gumawa ng krimen ay naparusahan ayon sa batas, dapat lang. Kasi ang tawag doon ay katarungan. Okay? Naintindihan ba natin? May pagtatampo ba dapat mangyari doon? Wala. Kasi bakit? Ganyan ang katarungan. Kasi pag gumawa ka naman ng mabuti, mabuti rin ang mangyayari sa'yo. Kapag isang manggagawa ay binabayaran ng tama at patas sa kanyang trabaho, yun ay katarungan. Kapag sinabi mong sweldo mo 700, pagkatapos ng araw na yon, tatanggap siya dapat ng 700. Pag binigyan mo siya ng 600, ibig sabihin walang katarungan. Kasi that was not a covenant and agreement. Kapag sinabi mong 10% pag umani, bigyan mo siya ng 10%. Ang tawag doon ay katarungan. So ang katarungan ay hindi lang batas,
Ito ay puso ng moralidad, lipunan at pananampalataya. Hindi ito natatapos sa korte at hindi lang nangyayari sa korte, kundi na ipapakita rin sa araw-araw sa paraan ng pagtrato natin sa ating kapwa. So ang tanong ngayon, so yun ang katarungan, naintindihan natin, di ba? Kaya ano man ang galawan natin sa mundo, ang katarungan ito ay laging i-implement sa atin at lagi nating pwedeng implement ito para sa iba. You cannot go and I cannot really go beyond this justice of God. Kaya ang tanong, ito malaga, bakit gustong ipagawa ng Diyos ang katarungan sa mga tao? Bakit gusto ng Diyos na gawin ko ang katarungan? Hindi lang siya. Gusto ba ng Diyos? Yun ang sabi kanina sa Micah, di ba? Nang sabi niya, alam niyo ang sinabi ng Diyos na gusto niyang ipagawa sa inyo. Maging makatarungan kayo sa lahat. Yun ang sabi niya eh. So bakit ito gusto ng Diyos? Una, dahil ang Diyos ay makatarungan sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lamang nagpapagawa ng katarungan, siya mismo ang katarungan. That is His nature. Alam ng Diyos, nung tayo likay niya, ang pinagugutan ng itsura sa atin ay ang kanyang itsura na sabi nga isang katangian na nandoon ay ang katangian ng pagiging makatarungan. Kaya inaasahan niya sa bawat tao na sila'y mamumuhay na puno ng katarungan dahil yun yung uri na pagkagawa sa kanila. Kaya sabi sa Psalm 11 verse 7, dahil ang Panginoon ay matuwid at siya'y nalulugod sa mga gawang mabuti, kaya ang mga namumuhay na may tama ay makakalapit sa Kanya. Again, ang Panginoon ay matuwid at siya'y nalulugod sa mga gawang mabuti. At isa sa gawang mabuti na ipinapagawa sa atin ng Diyos ay ang maging makatarungan. Kaya ang pamumuhay ng tama ay makalalapit sa Kanya. Paano kung mamumuhay ka ng mali? Paano kung magdadasal sa Kanya? Di ba? It's always. Ang likas na katangian ng Diyos ay puno ng katarungan, katotohanan at kabutihan. Diyan umiikot ang paggalawan ng Diyos, bagamat hindi limitado doon ang Kanyang uri. Pero puno ng katarungan, puno ng katotohanan, at puno ng kabutihan. Kaya bilang Kanyang mga nilikha, inihiling niya na tayo maging tulad niya, makatarungan, mapagmalasakit, at matuwid. Kaya bakit yan gusto ng Diyos na gawin natin? Dahil nagre-reflect kung sino siya sa mga buhay natin. Kaya kapag ang tao hindi mandaraya, ang ibig sabihin nyo, nagre-reflect ang katarungan ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa, bakit gusto ng Diyos ang katarungan na ipagawa sa mga tao? Pangalawa, dahil ang katarungan ay tanda ng tunay na pag-ibig sa kapwa. If you are fair with your neighbor, you love your neighbor. Hindi sapat ang magmahal sa salita lang. Kailangan pairali ng katarungan upang papatunayan ito. Anong sabi sa Santiago chapter 2 verse 8? Kung talagang may magsasabi may pananampalataya ko at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ko sa pamagitan ng mabuti kong gawa. Anong ibig sabihin? Kapag ang ikaw ay nagpapahintulot at nagpapa-implement ng katarungan sa iyong buhay, ibig sabihin, ipinapakita mo ang pananampalatayang itong nilikha ng Diyos sa iyo. Kaya kapag may katarungan, hindi natin inaapi o nilalamangan ng kapwa. Hello? Diba? Kapag may katarungan, ibig sabihin, hindi ka nang aapi, hindi ka nang lalamang ng kapwa. Amen po ba? Parang yung iba, nalalamang kayo, ayun yung magamit. Ibig sabihin nito, may respeto, pag-unawa at pagkakapantay-pantay. Kung anong tratong dapat tinatanggap sa iyo ng isa, tatanggapin din ng ganito, ng ganyan-ganyan. Ang tawag doon ay katarungan. Kaya gusto yan ng Diyos. Kasi ganyan ang Diyos, hindi nagtatangi. Bakit gustong ipagawa ng Diyos ang katarungan sa mga tao? Dahil ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang pangangalaga sa mundo sa kanyang kapwa. God entrusted to care this earth and to one another. Ano ang tao pangalalahanin? Ang sabi dyan sa Psalm 8 verse 4,
ako'y napapatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Then in verse 5, ginawa ninyong mas mababa kaysa sa manghel ang kanyang kalagayan, ngunit kinoronahan niyo siya ng kalwalatian at karangalan. In verse 6, this is the beautiful. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. Ipinasailalim niyo sa amin ang lahat ng bagay. Imagine nyo, lahat tayo may kapangyarihan sa mundong ito. Lahat din tayo ay may obligasyon sa ating kapwa. Ano yun? Ang maging makatarungan. Kasi bakit? Ipinagkatiwala yan sa atin ng Diyos. So binibigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad sa pangangalaga sa isa't isa. Ang katarungan ng paraan para hindi maghari ang kasakiman, karahasan at kawalang pakialam. Kapag may katarungan, walang sakim. Ano yung sakim? Ibig sabihin, pag nagkaroon ng manahan, pare-pareho lang yan. Di ba? Walang sakim na hindi mo naman na gusto ko sa iyo pa. Ano yan? Ang tawag doon injustice. Yung iba gusto nyo, honor kayo sa school, hindi mo kayo nag-aral. Gusto mo mataas ang grade mo sa exam, hindi ka naman nag-review, puro TikTok, Facebook, tapos gusto mo pasado ka, di ba? Asan ang katarungan? Wala. Ayaw yun ng Diyos. Ang katarungan ay yung paraan na hindi magari. Yung iba para gusto madaling buhay, gumawa ng paraan para mangopya, para mga dotko, no, di ba? Yung iba para mayaman, gusto ayaw magbayad ng tax. Di ba? May kasakiman. Karahasan. Nakikita niyo po ngayon kaya maraming gera, maraming away. Bakit kayo nag-aaway? Tingnan niyo po ang ugat ng pag-aaway, madalas kasakiman. Bakit ang Pilipinas gustong maging Republic of China? Meron naman silang China. O, di ba? Para ang Pilipinas para sa Pilipino, ang Chinese para sa Chinese. Kaya nung panahon ng gera, bakit ang Pilipinas gustong maging Republic of Japan? Hindi natin naranasan yun, di ba? Pero in-invade tayo ng Japan kasi bakit? May kasakiman. May sarili na silang lupa, gusto pa nilang maging lupa ang Pilipinas. Hello? Kapag may kasakiman, may karahasan at kawalang pakialam. May pang-aalipin. Kahit nung panahon, nag-aral tayong lahat, di ba? Kahit nung panahon ng mga Espanyol sa lugar na ito, hindi naman sa kanila, hindi naman sa Espanya ang Pilipinas, pero gusto nilang maging Spain ang Pilipinas. Kaya niloko tayo sa mga pagtuturo ng panahon na yon na tayo maging matalino ang mga Pilipino. Buti lang si Jose Rizal ay nagpumilit, di ba? Ang katarungan ng paraan para hindi maghari ang kasakiman, karahasan at kawalang pakialam. Bakit gusto ng Diyos na gawin ng tao ang katarungan? Pangapat, ang katarungan ang daan tungo sa kapayapaan at kaayusan. Pag binalikan nyo ang buhay na magulo, bakit kayo nagugulo? Kasi bakit? Ang absent dyan ay katarungan. Yung iba nandadaya. Yung iba pinagbawal, ginagawa. Di ba? Di ba pagbawal, huwag mo nang gawin. Ang tawag doon ay katarungan. Kaya ang batas hindi kanya pinaparusahan pag gumagawa ng tama. Kaya ang batas ay nagpaparusa sa gumagawa ng mali. Bakit? Ang tawag kasi doon ay katarungan. Pareho din yun sa ating buhay. Ang kasalanan ay kailanman na hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan para guluhin ang iyong buhay. Pero kapag ginawa mong kasalanan, huwag ka nang maganap ng hindi kaguluhan. Laging may darating na kaguluhan. Kasi bakit? Ang tawag doon ay katarungan. Saan ka tatakbo? Wala. Tatakbo ka lang sa isang buhay na dapat ay puno ng katarungan. Kung anong bawal, wag gagawin. Kung anong pinapaintulot, yun ang gawin. Ang tawag doon ay katarungan. At lahat niyan ay mamumunga sa ating buhay. Anong sabi ng Diyos? Sa Isaiah 32 verse 17, at ang gawa ng katuwiran ay kapayapaan. Di ba? Subukan mong gawa ng kasalanan kung meron kanyan. Huwag mo na subukan. Napatunayan na yan. Yung iba, inuulit-ulit nyo na lang. Di ba? Kaya nagugulo kayo eh. Inuulit-ulit nyo lang yan eh. Bakit? Kailanman ang katarungan na hindi pwedeng baguhin. Kapag ang mali ay ginagawa, nagkakaroon ng kaguluhan. Pero kapag ang mali ay laging gagawin, laging panatag at payapang buhay.
na pwede naman nating sabihin kahit hindi magaan. At ang gawa ng katuwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. Ang gawa ng katuwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. Kaya alam nyo na ngayon, bakit kayo nagugulo? Kasi bakit? Nawawala ang katinuan o ang katuwiran. Maliwanag? Maliwanag. Lahat ng naliwanagan, say amen. Sabi mo sa katabi mo, makulit ka lang eh. Di ba? Ayaw mong matuto eh. Di ba? Ayaw matuto ka lang, may paglalagyan kayo sa mundong to. Wala. Ang mundong ito ay pinag-aarian ng katwiran ng Diyos. Kahit sa sulok at lungga ng daga ka maglungga, aabutan ka ng katwiran na pag-aari ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, matuto ka. Sarap, no? Kala mo may ibang lecture ka para para makonsinti ang kalokohan mo na yan. Walang ibang lecture. Kamakahanap to. Gusto mo mag-lecture ka kay Satanas para kampiyan niya yung kawalan mo ng katwiran, di ba? No. I don't say it. Erase that. Di pwede yun. Huwag kang mag-lecture sa kanya. Kaya lang nile-lecturean kanya, hindi mo lang pansin. Kaya ginagawa mo. So kung walang katarungan, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa puso ng tao, sa lipunan. Naniniwala ba kayo dito? Sabihin nyo, Amen. Boy, wala tayong tatakbuhan. Dahil latag ang pamamantayan ng Diyos na yan. Kung walang katarungan, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa puso ng tao o saan mang lipunan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi kaguluhan. Kaya kung mahirap ang buhay, panatag, hallelujah. Pero yung mahirap na ang buhay tapos magulo pa kayo, grabe. Nawawala talaga yung kaayusan. Kaya nais niya na pairalin ng katarungan ng pangamundo ay maging maayos at makatao. Kaya gusto ng Diyos ipatupad sa taong katarungan. At panglima, bakit nga niya talaga gusto ito? Dahil ipinapakita nito ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kapag ang tao ay makatarungan, this is a manifestation of being obedient to God. Hindi sapat ang panlabas na relihiyon. Simba ka ng simba, dasal ka ng dasal, ayuno ka ng ayuno. Kung hindi ito sinasabayan ng paggawa ng tama, bokol, bokya. Di ba? Anong alaga nitong papunta-punta ka dito, pasamba-samba, pakanta-kanta, tapos pag-uwi mo, di ba ito? Walang katwiran. Ano yun? Don't be like that. In James chapter 1 verse 27, ang reliyong tinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at ang pag-iingat na hindi maawa sa kasamaan ng mundong ito. Tatlo po yan. Tinutulungan ng ulila, no? Sabi niya dyan, mga byuda sa kanilang kahirapan at ito, ang pag-iingat na hindi ka maawa sa kasamaan ng mundong ito. Yan ang tunay na reliyon. Nagre-reliyon ka at umiiwas ka sa masama. Amen. Para sa Diyos, mas mahalaga makatarungang puso kaysa paimbabaw na kabanalan. Huwag kayong mapagkunwari. Huwag tayong mapagkunwari. I include myself. Kung tayo pasayaw-sayaw, pakanta-kanta sa Diyos, paglabas natin dito, we are the same person. We are the same kind. A true, righteous people of God. Lahat ng niniwala doon, say amen. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos para doon? And that's how, and that's why the Lord, bakit gusto niyang ipinapa-implement natin ang katarungan. Ngayon, personal. Sabihin niyo nga uli, personal. Personal. O dito, kanya-kanya tayo. Kunin mo ang sayo, ha? Paano ko personal na may sasapamuhayan tungkol sa katarungan na ito? Paano? Dahil ito ang inaasahan ng Diyos sa akin. Di ba? Inaasahan ng Diyos ang justice na yun. Ngayon, paano ko ito gagawin? Makinig kayo mabuti. Ito na, ikaw na ito. Okay? Ibig sabihin nito, hindi mo lang gustong maunawaan ang katarungan, kundi gusto mong isabuhay ito sa araw-araw. At yun ang tunay na layunin ng pananampalataya at pagkatao natin na siyang gusto ng Diyos. Una,
paano ko ito gagawin? Magsimula sa sarili. Maging tapat at makatarungan sa maliit na bagay. Ano man yung maliit, maging tapat. At pag yan ay lumaki, maging tapat. At pag yan ay malaki na malaki, maging tapat. Ang tawag dyan ay makatarungan. Dahil ang sabi ng Diyos in Lucas 16:10, again, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. That's why wala tayong ibang dapat gawin. Sa maliit, makatarungan ka. Sa malaki, makatarungan ka. At sa marami, makatarungan ka. Yan ang gusto ng Diyos. Paano ito gagawin? Kung ikaw ay estudyante, huwag mandaya sa exam, kahit mahirap ang tanong. Yung iba mahirap na, hindi mo alam paano mangodiko, no? Di ba? Huwag ka na mangodiko. Magpabagsak ka na lang, katarungan pa rin yun, kung hindi mo alam. O kaya ganito, may I suggest, strongly suggest. Huwag kang mangongodiko, huwag kang mangongopya sa katabi mo. Manghula ka ng sagot. Kasi hindi mo alam eh. Di ba? Ngayon, pag bumagsak ka o hindi, katarungan pa rin yun. Di ba? E anong hindi katarungan? Yung pakupin mo. Huwag mandaya sa anuman, kahit mahirap pa itong gawin. Hello? Ganyan natin isagawa ang katarungan. Kung may sukli, balikan sobra sa sukli, kahit piso lang. Hello? Yung iba nangungupit po di ba? Mama, ang project ganito. Kaya maraming nagiging professional, hindi pa kayo nagtatrabaho, kurap na kayo. Bakit? Dahil ngayon pa lang nag-implement na kayo ng kasinungalingan at kawalang katarungan. Huwag niyong matutuhan yan. Malaki ang pag-asa ng Pilipinas. Hoy, mga gwapo, mga magaganda. Sa inyo, alam niyo ba talaga ako'y namamagasa sa inyo na lang? Sa matanda, mamagasa ako, pupunta na lang sila ng langit. Pero dahil kayo ang aming next generation, katulad namin, bata pa kami, na-disciple na kami ng ganito, that's why di kami nandadaya. Kung may sukli, ibalik. Kung may sobra, sabihin. Kung may binigay si nanay, kung ano ang ipagtapat, walang kasinungalingan. Dahil isang araw, isa kang magandang Pilipinas. Lahat ng niwala doon, say amen. Ang tawag doon, katarungan. Aminin kapag nagkakamali kahit walang nakakakita. Ang problema, pag wala na nakakakita, para bang ang ginagawa mo tama. Yan, nandyan na yung kademonyohan talaga Di ba? Pag wala nang kakakita kahit mali, kala mo tama. Ang makatarungan kahit walang nakakakita, kung alam niyang mali, siya ay nagsisisi para doon. Amen po ba? Hello? Malaki bang pag-asa ng Pilipinas sa'yo? Say amen. Yeah. Ang tunay na katarungan ay hindi lang para sa mga korte. Ito ay ginagawa sa pang-araw-araw na desisyon. Not just on the courtroom, but always in a daily decisions. That's why ganyan mo gawin ang katarungan. Okay? Kaya kayong mga anak, no? Di ba? Buti na lang hindi na masyado dito nagkakalat kasi wala na magbabasketball. Parang katulad namin, ako, napakalaki ng significance. Pag kumain ako ng candy and anything, I will not throw it to anywhere. Kasi bakit? Naniniwala ko ang gagandang Pilipinas sa katarungang dala ko. Kaya huwag kayo basta magkakalat sa lipunan dahil sa inyo ang Pilipinas na to. Sabi kanina, ipinamahala ito ng Diyos sa atin. Mahalin natin ito. Amen. Pangalawa, paano ko gagawin ang katarungan? Igalang ang karapatan at dangal ng kapwa. Paano ito gagawin? Iwasang mangusga agad sa tao. Lalo na kung hindi mo pa alam ang buong kwento. O may nagchismis, ayan, mga chismosa, mga marites. Baka biyak pa lang ginawa. Uy, alam mo, may lalaking pumasok doon sa bahay niyo. Pumasok lang naman ano ba mayroong problema na? Di tanungin mo yung pinasukan, uy, bakit pumasok yung lalaki sa bahay mo? Di ba para pareho? Di ba? Yung iba naman, nagpasikat lang sa kwento, gusto mo, masama na yung iba. Hindi mo man narinig yung kwento ng kabila, minasama mo rin yung minasama niya. Ang tawag dyan, kawalan ng katarungan. Iwasang manghusga agad sa tao, lalo na kung hindi mo alam ang buong kwento. Di alamin nyo kwento. O ba't ginawa mo yon? Alamin mo kwento.
O ba't di mo ginawa ito? Alamin mo rin kwento. Di ba? Respetuhin ang opinyon, paniniwala at pagkakaiba iba kahit hindi kayo magkapareho. Lalo na tayo, huwag tayong maging self-righteous, mga anak ng Diyos. Kung meron mang namali sa pananampalataya, let's pray for them. Huwag mong atulan, huwag mong pagtawanan ang kanilang pananampalataya. Huwag mong bigyan ng kababaan ang kanilang pagkakaiba. Ayahan mong makita ang katarungan na siyang gustong katwiran ng Diyos sa iyong buhay. Huwag makisali sa pangapi, panlalait o diskriminasyon ng iba. Kung may nang-aapi, huwag kang sumali. Kung may panlalait, huwag kang makitawa. Di ba? Yung iba pinagtatawanan dahil kawawa, tumawa ka rin. Huwag ganun. Kung may pagkakataon, i-rebuke mo sila. Ang kahulugan, ang katarungan ay nagbibigay ng boses sa mga wala sa poder at gumagalang sa lahat ng tao, hindi lang sa paborito mo. Amen. Pag sinabing katarungan, nakikinig ka at tumitingbang ka, hindi lang sa iyong paborito, kundi pareho. Ang tawag doon ay katarungan. Parang sa loob ng pamilya, di ba? Kung nagka-problema ang iyong mga anak, pakikinggan mo ba yung, oo, may naapi. Pakikinggan mo lang ba yung naapi? Hindi mo ba pakikinggan yung nangapi? O sa madalit salita, sa bababaw. Pakikinggan mo lang ba yung nargabyado? Hindi mo rin ba pakikinggan yung nangargabyado? And then you can get the wisdom of justice by that. Ganon din yun. Pakinggan natin at maging sa gitna ng pag-aayos. Pangatlo, paano ko gagawin ang katarungan? Well, ipaglaban ng tama kahit mahirap. Ang tama, hindi siya laging magaan. Amen. Ang tama, hindi siya laging madali. Merong mga tama na mabigat at merong tama na mahirap. Pero anong ang katarungan? Kung ito ay tama, ipaglaban mo siya, madali man o mahirap. Anong sabi sa Kawikaan 3:18? Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipagtanggol mo ang di makalaban at ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang tawag doon ay katarungan. Paano ito gagawin? Kung ikaw ay may pagkakataon at responsibilidad na tumayo para sa isang kaibigan o may kaugnayan sa iyo na inaapi, ilaan mo ang best na maitutulong mo sa kanya. Ang tawag doon ay katarungan. Ang mahirap, inapi na, inampi mo pa. And that is injustice. Iwasang manahimik kung may mali kang nakikita. Kung may pagkakataon at ikaw ang taong dapat magtama ng mali, gawin mo ito ng nararapat. Di ba? Kaya don't hide it. Suportahan ang mga layunin para sa katarungan, gaya ng pagtulong, pagtatanggol para sa pagkapantay-pantay na karapatan ng lahat. Dahil ang tunay na katarungan ay hindi tahimik, ito ay tumitindig. Kaya mga kapatid, when we take justice, stand what is right, tell what is right, and help people to do what is right. Tindigan ng tama, sabihin ng tama, at tulungan ng tao na gumawa ng tama. Ang tawag doon ay katarungan. Huwag pagtawanan ng gumagawa ng mali. Huwag magmataas sa paggawa ng tama. Dahil ang katarungan, sabi nga ng Diyos kanina, ito ang isa sa kanyang natatanging kagustuhan. Yan paano siya igawa. Pangapat, paano ito isagawa? And this will be the last. Paano isagawa ang katarungan? Magpatawad kung kailangan huwag palampasin ng mali. Yes, magpatawad. Paano ito gagawin? Huwag magkim-kim ng galit, pero tama ang pagkakamali. Anong tawag doon? Katarungan.
Kapag may nakasakit sa'yo, magpatawad ka. Ngunit kung may kailangang ituwid, gawin mo yon ng maayos sa maayos na paraan. Lahat ng niwala, say amen. Kahit sino man, kahit asawa mo pa yan, kahit kapatid mo pa yan, kung nagkamali, patawarin mo. Ngayon, ituwid mo yan sa maayos na paraan. Kung ikaw naman na nagkamali, humingi ng tawad at itama mo ito sa iyong sariling buhay. And that is justice. Ang katarungan, tandaan po natin, ay hindi pag-iiganti. Ito ay pagtutuwid. Am I right? Lahat ng niwala dito, say amen. Ang katarungan ay hindi pag-iiganti. Ito ay pagtutuwid. Kaya sinabi ng Diyos in Micah chapter 6 verse 8, itinuro na niya sa inyo kung anong mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. And that is the first one. Maging makatarungan. Then may I end? Alam niyo ba, Pastor, doable ba ito? Yes. It can only be done. Ito ay pwedeng maisagawa lang with our Lord Jesus Christ in our lives. Imposible ito sa mga taong walang nagaharing Kristo sa kanilang buhay. Imposible ito sa mga taong walang Espiritu ng Diyos na lumagay sa kanilang pamumuhay. It can only be done and possible to those people who have Christ, Jesus, in their own lives. Dahil kapag si Kristo'y nag-ahari ang katarungan. Lahat ng iwala doon, say amen. So sinong susi para ako'y mabuhay ng mga katarungan? Si Kristo. Kapag ikaw ay nabubuhay sa sarili mo lang, kaya ka nalalaglag sa kawalan ng katarungan. Pero kapag tayo ay nagpasailalim, nagpasakop, at nagpa-empower sa presensya ng Espiritong Banal, tataglayin natin sa ating buhay ang isang buhay na makatuwiran. At ito'y kakayanin nating isagawa sa ating mga pamumuhay. Kaya mga kapatid, this is the expectation of God. Ano ang gusto ng Diyos sa akin? Ang gusto ng Diyos sa iyo at sa akin ay maghari si Kristo. At kapag naghari si Kristo, maghari sa iyo ang katarungan, maghari sa iyo ang kapayapaan, maghari sa iyo ang katotohanan, at mamuhay ka sa loob ng katuwiran ng Diyos at katarungan ng Diyos. And this is the truth that what God is expecting from us. Sana tayo sa araw-araw, may sagawa natin ito sa ating buhay. Let's all rise up and sing this song. Susumamo
Sige tayong lahat ay manalangin. Once again, this is the expectation of the Lord para sa ating lahat. Ang tayo'y mabuhay ng makatarungan. Ipinapamuhay ang katarungan ng Diyos. Ama, sa umagang ito, Lord, it's so impossible to live with your righteousness and justice without the Lord Jesus Christ. Imposible po yun. Kaya naman sa umagang ito, Lord God, we really want to make it possible by having the Lord Jesus Christ in our lives, Lord. Amin pong gustong maging katiyakan ng paghari ni Kristo Jesus sa mga buhay namin. At amin rin pong gustong katiyakan ng pangunguna, ang conviction at kapangyarihan ng Espiritong Banal sa bawat buhay po namin. Because having not this, Lord, hindi po posible na maging makatarungan kaming mamuhay sa mundong ito. Kaya once again, narito po kaming lahat. Sumasailalim, nagpapasailalim sa iyo pong kapangyarihan. Hayaan mo po, Diyos, taglayin namin, O Lord God, ang itsurang ito na sadyang iyo pong ginawa para sa amin. Muli magalab sa amin, Lord, ang pamumuhay na may katarungan. Dahil ito po ang iyong inaasahan sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, dito sa pamilya namin, saan mang lugar, sa trabaho namin, kalakalan namin, o saan man, O Diyos, mabuhay po kami na minimit po ang iyong expectation na katarungan na isinasagawa sa aming mga buhay. Taglayin namin, O Diyos, kaya hindi ka po nagsasawa. Nataglayin namin ang iyong anak na si Jesus, taglayin namin ang Espiritong Banal, at lalong taglayin namin ang katulad nito, ang iyong mga salita. Upang sa gayon, mamuhay po kami ng maayos, matuwid. Specifically, maging makatarungan kami. Ama, dalangin ko po, Diyos, anumang pagkakataon at panahon, tulungan mo kami ng lahat ng ito'y maisagawa po namin sa aming mga buhay. Maisakatuparan at totoong maisagawa abang buhay. Salamat po, Diyos. Pinagpapala ko pong lahat sa mensaheng ito, Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Hawakan na po natin ang ating mga tithes and offering at minsan pa po tayong manalangin. Lord, we continue to praise you. We worship you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya na patuloy mo pong ibinubuhos sa aming buhay. Salamat po, O God, sa kalakasan, sa protection na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Lord, sa aming mga trabaho at maging sa aming pamilya at sa lahat ng bagay, O God, na aming natatanggap, O God. We claim, we believe, O God, that everything comes from you, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, naririto po kami, O God, magbabalik at ibibigay po namin, O God, ang aming mga tithes and offering dahil, Lord, we believe, O God, na isa ito sa mga bagay na ine-expect mo na gagawin namin ng may katapatan, Panginoon. Kaya po, Lord, malugod ka nga po, O God, sa mga handog na ito na magagamit, O God, sa iyong kaharian dito sa lupa. At Lord, ikaw po nawa ang magbalik sa iyong mga anak na nakakasunod sa iyong utos na ito ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. And Lord, we bring back all the glory, honor, and praises to you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.